At isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. Ayon sa latest survey, pinakahuli po ito ng Pulse Asia, 97% of Filipinos believe that corruption in government is so widespread. And this survey also noted that yung prevailing pong opinion na among Filipinos, 90% that government officials colluded in anomalous na mga projects. Naku, nakakalungkot yan, Reza. At kinakailangan lang po harapin natin ang mga ito. Pag-usapan natin at itong platform natin sa Lighthouse Cafe, siguro yung maganda na isang kaparaanan upang mapag-usapan natin ito. And even over television. Right, Bishop. Actually, nabasa ko nga rin po dun sa survey, 8 out of 10 Filipinos also believe that corruption in government increased over the past year. So, kaya nga po, kaliwat kanan din po yung talagang ramdam po natin ng galit ng ating mga kababayan. Dahil nga po, syempre sunod-sunod yung bagyo at matinding pagbaha sa ating bansa na sumira din po ng libo-libong mga tahanan. At maging sa mga oras na ito, Reza, ang ating mga kababayan ay nakikiambag sa maaari nilang gawin at nagpapahayag. Okay? So, paano nga ba ang dapat nating tugon o response bilang mga mananampalataya na tumatayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, mga biblical Christians? Abangan po natin ang pag-uusap na yan mamaya sa ating What's Brewing. At punot dulo ang luwalhati ng Diyos sa ating eklesiya. Yan naman po ay mula sa Lighthouse Theater Philippines. So excited na po tayo sa theater production na ito, Kaya atabangan niyo po ang kwentuhan natin mamaya with some of the main casts of the production sa atin pong Espresso Cells. At sa Health Talks naman ay Skin Disease Awareness and Prevention ang tatalakay ng ating guest doctor. So we hope you'll be blessed with our topics tonight. Stay with us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman po si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. At nagbabalik po kami. Ako po si Gabi, at kasama ko po si Reza. Simula ito noong August, yung pumutok itong issue flood control, about flood control, about corruption. And to some extent, medyo medyo humina siya a bit, dahil nga naapektuhan tayo mismo ng mga bagyo at kung ano ng mga pagbabaha, At ngayon, may mga bagong updates na naman. Yes, actually, as of yesterday, Gabi, may mga revelations, na mga napapanood tayo mula sa mga tao na may kinalaman din, yung mga binabanggit dito sa mga malawakang corruption. Sabi nga lang, it's very systemic na hindi lang sa DPWH or saan man, pero even up to the highest daw, yung mga inaabot ng corruption. Yes. So talagang matunog at very relevant yung usapan. Marami nagsasabi, parang teleserye na may panibagong yugto, Right. Pero on a serious note, medyo seryoso at importante po na malaman natin kung paano nga ba tayo dapat mag-react, Paano tayo mag-respond at ano yung katatayuan natin sa gitna ng mga nangyayari sa ating bansa. Kaya naman, wala tayong ibang tinawag, na maging resource speaker, maging counselor natin, at magbigay ng patnubay para sa ating pong lahat. Kaya in-invite natin very special guest. First time niya dito sa Lighthouse Cafe, Reza. Ayan, kasama po natin si Bishop Ruben Abante para po sagutin ang mga Very actually controversial. Even ako, marami ako mga katanungan, pero I'm sure even yung mga manonood natin, ano nga ba yung dapat na perspective natin sa mga corruption issues na to? Of course, kasama natin si Bishop as the expert. Wow! Ibang klaseng format ito, Gabi at Reza. Opo. Kailangan po talaga balance at saka wala po tayong mga kulay at kinikilingan. Kaya kayo lang po talaga makakasagot, Bishop. Pero anyway, tayo palagi nga nagtatanong, Pero ngayon po, pag-usapan natin ito sapagkat, maaari natin sabihin na ito yung gagaling sa ating personal na mga kaisipan. Subalit, bilang ang ating programang ito ay ministry ng Lighthouse Bible Baptist Church, ay maaari naman na tayo ay may makapagbahagi sa ating mga kababayan, sa ating mga nanonood, ng ating saloobin, bilang gawain ng Panginoon. At kung ano ang dapat na
tayo, no? O opinion o kaya responde natin sa mga nangyayari. Maraming salamat sa inyong pag-anyaya. Opo. Welcome po sa Lighthouse Cafe, Bishop. No? Pero yun nga po, no, it has lingered, it has talagang progress. Ang dami na po niliko ang mga updates at developments sa Bishop. No? Kaya mabuti po, siguro himayin natin. No? Una na po dyan, ano po ba yung opinion nyo dito sa latest na corruption controversy na kay former congressman po, no, na Zaldico, na yun nga po. Ano po yung palagay niyo sa katotohanan? Well, unang-una, Gabby at Reza, not necessarily tungkol kay dating Congressman Zaldico. Yes. No? Sapagkat ang korupsyon naman, nasa nature naman ng tao yan. Hindi na dapat tayo nagugulat o naninibago kapag nakakarinig tayo ng ganyan. Sapagkat ang pinanggagalingan nating mga tao, kasalanan eh. No? Yung bang korupsyon, hindi lang po yan yung bagay na immoral o kaya naman hindi ethical o kaya o hindi sang-ayon sa batas ng tao. Sapagkat yung corruption, kabulukan yan eh. Mismo ang ating mga katawan, bilang mga tao, nabubulok tayo. Lahat tayo ay may bahagi sa ating kabuuan, sa ating katauhan ng korupsyon. Ang ating mga senses, palaging may baling sa kung anong yung bang pinanggagalingan, no? Ang ating mga mata, nagagandahan tayo sa iba na hindi naman maganda sa iba. Ang ating mga tainga, mayroong magagandang pinakihingan tayo na para sa iba hindi naman maganda ang pakinig nila. Ang ating mga bibig, may sinasabi tayo na siguro maganda sa atin pero hindi naman maganda sa iba. Pati ang ating pang-amoy. Di ba? Ang ating lakad. Halimbawa, kahit ikay nagmamaneho, Gabi, no? Pwede ka naman nagmamaneho siguro para sa iyo, ayos naman. Pero nagugulangan mo yung iba. So, ibig sabihin, itong bagay ng korupsyon ay hindi na dapat naninibago tayo dyan. It is actually the default of man. At kahit tayo na kay Kristo, meron pa rin tayong hatak ng laman. Right. Ano masasabi niyo, Bishop? Kasi sabi nga sa yung mga latest survey, talagang yung tiwala, yung trust ng mga tao. Hindi lang syempre sa mga politiko na nakaupo, pero even dun sa institution itself, the government itself, talagang bumagsak ang tiwala ng mga Pilipino. Ang susunod kong komentaryo dyan, Reza, ay ito. No government is perfect. At kahit ano pa ang pag-aralan nating uri ng pamamahala ng governance, siguro marami tayong kababayan na namimili kung ano tayo dapat ganyan. Okay? At siguro meron pang nagpapanukala na magbago na tayo ng ating sistema, magbago tayo ng ating konstitusyon. Subalit, sa totoo lang, kahit magbago tayo, nandun pa rin ang nature ng kasalanan. Okay? At medyo malayo-layo pa ang ating tatahakin dyan. Ngayon, ito naman partikular na lumalabas ngayon at pinag-uusapan, maugong na maugong. Opo. No? Parang everyday itong may sinasabi ni dating... May bago. Zaldico. Well, medyo kagimbal-gimbal ito sa marami at lalo na yung ating mga kababayan na very sila. Kung meron silang pinanggagalingan at inilalako na ibang mga tao para sa yung bang gusto nilang manguna, yun ang magkokos ng talagang divide. No? Subalit meron naman tayong nakalatag na kaparaanan. Halimbawa, matagal na naman tayo mayroong konstitusyon, Gabi. Matagal na tayo mayroong platform ng ating hustisya. Yun na nga lang, marami tayong dapat na ayusin. Ang sistema rito, ngayon lang tayo nagigising sa bagay na tayo palang mga mamamayan at mga mananampalataya, kinakailangan magsimula na tayo magkaroon ng ambag no, sa kung paano uusad ang ating bayan. Now, I hope you understand what I will say. No? Marami sa ating mga kababayan, lalo na yung mga biblical Christians, ang parabang iniisip nating responsibilidad, mananalangin lang tayo sa Diyos at ihuhulog ng Panginoon yung maganda para sa atin. You know? At yun lang papanalangin natin. Lalo na sasabihin natin, ipagpasa Diyos na lang natin yan. O ngayon mangyayari ito at magugulat tayo. Dadalangin na naman tayo sa ating Panginoon. At sasabihin natin, Panginoon, please intervene. Well, kung wala tayo naging pagtulong, pag-ambag, wala tayo naging partisipasyon, at ang ating pananampalataya, kahit however biblical ang ating pananampalataya,
walang relevance sa kung paano tayo uusad bilang bayan, paano? No. Palagi tayo nahuhuli, lalo na yung sinasabi na separate palagi ang Estado at saka ang Eklesiya, ang Church. Kung wala, ang iniisip lang natin yung ating sarili, medyo talagang mahihirapan po tayo. Kumbaga hindi siya passive bishop, no? And we're also instructed to be salt and light, no? On a practical sense po, bishop, no? Ano po yung pwedeng gawin ng ating mga kababayan? Like, hindi naman po lahat nasa posisyon or may influence, mga simpleng mamamayan lang na medyo pagod na po talaga. Yeah, well, personally, yun muna balik tayo sa sinabi, yung nabalitaan na ito na aligasyon at nirebel ni dating Congressman Saldico. Naintindihan ko na may mga tao na biglang babanggain yun. Hindi, totoo yan, AI yan and everything. Well, palagay ko we should be objective na bago natin sabihin na ito'y hindi totoo or what, nagsasalita siya and sinasabi niya he is in danger. Ako hindi ko makampi sa kung kanino. Sinasabi ko lang na kung ano ang dapat na pagtanggap natin sa lahat. Sa halimbawa, itong ating programang ito, hindi naman tayo major network at nandito tayo. Pero gusto natin na yung ating sinasabi ay pinapakinggan. Lalo na, sinasabi natin sa banal na kasulatan. And rather than having people going against us for what we say, kung may sense naman at merong parang itutulong ito para kung ano man ang problema, harapin natin at pag-usapan natin, idaan natin sa mga proseso natin, yan man ay judicious na proseso, then idaan natin doon. Rather than babanggain mo, wala pa nga, hindi nga tinitingnan kung ano ba, posible ba ito. Then, let's take it. No? At ilagay natin sa tamang platform, tamang forum, okay? At siguro yung mga nagsasabi na umuwi ka dito and everything, alam niyo po, palagay ko meron din tayo mga sistema dapat na kung may sinasabi yung isa na palagay niya mapapakinggan sapagkat may naniniwala kay Saldico, meron hindi naniniwala. Pero di ba meron tayong proseso na kinakailangan pakinggan? Pakinggan lang muna, tingnan natin yung weight na maibibigay nung kanyang sinasabi. I don't know, siguro. But this is my personal opinion. Yeah, maganda pa actually nabanggit niyo, Bishop, na may tamang forum, may tamang lugar para pag-usapan. Kasi ngayon, parang trial by sa social media, no? Kung ano yung pakinggan, mag-ano ka. Parang kung sino yung pinakamaingay, nasa kanyang pinakapuder and everything. So, ibig sabihin, nagkaroon na tayo ng judgment for whatever a man would be willing to say. Nagkakaroon na tayo ng pagkontra sa bagay na yon. Tayo siyempre gusto natin mapakinggan kung meron tayong development, kung meron tayong problema na haharapin, sama-sama rin tayo na harapin ito. I think ang mahirap po ngayon, Bishop, no, kasi marami pong noise, no? At bawat statement po, bawat video, parang both sides pwede pong ma-weaponize na medyo nagugulan na po yung mga kababayan natin. You have to choose sides. And, well, particular, Gabi, maalala mo, some weeks back, nag-feature tayo sa ating programa ng budget cycle. Exactly. At naging guest natin dito yung dating secretary ng PLLO, si Secretary Baby Pascual. At naging guest din natin yung naging secretary ng Senado, si Secretary Myra Villarica. At ipinasenta nila sa atin yung budget cycle mismo. Ang katanungan ko noong programang yun, yung episode na yun, yung ating bang budget cycle ay ito ba'y corruption proof? Well, ang sabi nilang ganyan, kung maalala mo, Reza, kung talagang may intensyon, no? Ang mga tao na lusutan ito, malulusutan nila. Pero, ang kinakailangan maglatag din ng mga safeguards, yung ating legislatura. Okay? At sana nga nagagawa ng legislatura yun Para malaman nila, sila mismo ang maglatag kung ano pang mga safeguards ang dapat na mailagay natin dyan para hindi ito nagagamit o yung bang na-exploit. You see? Sapagkat, alam mo, ang tao talaga may kalikutan ng isip. Very creative. Innovative ang creativity, oo. Lalo na, syempre, kapag ang hatak ng iyong creativity, material gain. Di ba? Sabi nga po nila, basta gusto, maraming paraan. Ayun.
covetousness. Ako naniniwala ako lahat naman ng tao may covetousness eh. Pero mahirap naman na pinangungunahan ka ng bagay na kasakiman sapagkat that is idolatry, ang sabi ng banal na kasulatan. Oo. So, yan siguro ang maaari natin sabihin. And coming from our program here, palagay ko pag-usapan lang natin, meron tayong mga sistema sa ating governance. Merong nag-iimbestiga, no? Nais ko nga sana na maimbestigahan niya nagtanong nga ako sa isang kaibigan ko, paano bang itong sinasabi ni kung dating Congressman Saldico ay mapag-uusapan sa Senado. Okay. Pero ang balita ko parang ayaw din yata Ayaw nila pag-usapan. I don't know. Paano? Anong forum? Anong platform maririnig siya? I mean, nagsabi ko pa nga, nag-suggest pa nga ako na pwede ba siyang pumunta sa isang console at mag-submit siya? Sabi, kinakailangan, meron siyang oath. mag-oath siya at under oath. Tapos dahil console, pwede naman. Wala raw console na gagawa ng ganon sapagkat sa ngayon ay fugitive na siya. So, paano? Di ba? Paano tayo, kung siya nakakaalam ng bagay na ito, so paano bibigyan daan ito? Di ba? We would like justice to prevail. At syempre, bago nating husgahan, kinakailangan dumaan muna sa tamang proseso. O yun ang siguro maaari kong sabihin. Naisip ko lang, Bishop, syempre yun yung for us, na nanonood, mga citizens. Pero in the same way, does it also apply to officials ngayon? Lalo yung mga napangalanan. Palagay ko. Kasi doon ang gagaling yung bigla eh. Ako hindi ako lawyer, no? Yes. And I would say this, kasi sa banal na kasulatan, no, ay meron namang pamantayan. Halimbawa, meron kang akusa, meron kang alegasyon sa isang leader. Ang banal na kasulatan nagtuturo sa atin na kinakailangan may proseso ka, magdala ka ng mga witnesses before 2 or 3 witnesses, yung katotohanan ay may establish. Ibig sabihin, tinuturuan tayo niyan ng ganong proseso kahit mga churches tayo. At kinakailangan gising tayo sa bagay na ito. So ibig sabihin buksan natin. Otherwise paano naman maghahati-hati tayo palagi niyan. Di ba? So maliwanag po, you're saying we have to be vigilant but also recognizing na may mga processes po tayo, may mga tamang forum po tayo. So bago tayo mag-react, very violently sa social media. Naobserbahan ko din, now, palagay ko naman, sana I can say this objectively, ako hindi nagpapasaring o nagpapaano, pero it's just a matter of observation. Ang hearings na ginagawa ng ating legislatura, hindi naman dapat para bang mga prosecutor sila. Yes. Ibig sabihin, nagtatanong lang sila kung ano ang maaaring mapakinggan nila para maiayos ang ating mga batas. Ibig sabihin, hindi sila naghahanap kung sino ang guilty o kriminal. Di ba? Kundi kumuha sila ng mga maaaring iambag ng mga tao, ng mga resource person upang, kanya nga lang, medyo sa aking obserbasyon, nakakatakot maging resource person sa mga ganun. Sapagkat para bang maluluto ka at yung guilt mo kaya nawawala na ng trabaho siguro yung mga korte natin. Okay? Ako, ang gusto ko sana, and personally at that, ay may ayos ang ating mga batas at may ayos ang mga proseso sa ating governance, yung ating budget cycle. Sila ba makakagawa niyan kundi yung legislature din? Hindi ba? Sinasabi nga po nila parang there's still an opportunity. May loopholes po and there's opportunity for greater transparency. Yes. Na maaari po nating i-introduce sa ating mga proseso. Naniniwala ako na kung magkakaroon tayo ng kaayusan, manggagaling din sa atin yun Pero pag-aaralan natin kung ano mga bagay-bagay, ang mga naging failures natin, yung mga lapses natin. Aminin natin yan. Meron naman tayong mga proseso at mga kung anong mga dapat na halimbawa nakakommit ng isang civil crime or criminal crime, yun. Di ba? Sana nga lang ang ating mga ahensya, lalo na ang halimbawa ang ombudsman, ay hindi rin in respect sa nagpoprotekta sa mga ilang mga personalities and everything, kundi maayos lang para sa ating bayan mismo. Oo.
Maganda po yan. Very clear, ano. Naisip ko lang po, so you mentioned the response, ano, yung tamang response natin lalo sa mga ganyang balita. What can you say about yung mga rallies naman ngayon, Bishop? Mga anti-corruption rallies? Is that something na, syempre against corruption po yun, ano, corruption sa ating bansa. At syempre gusto nating maging maayos ang kalagayan. Is it something na dapat ay sinusuportahan? Actually, Reza, may nag-anyaya sa akin na sumama. Okay? At meron nagtanong pa kung anong statement ang maaaring ilabas natin bilang isang grupo ng mga Baptists. Sapagkat tayo naman ay nasa liderato din ng ilang mga groups ng mga Baptists, ano, at mga churches natin. So, ang iba ay naglabas na, ang CBCP naglabas na, ang PCEC naglabas na, nagtatanong sa atin kung anong maaari nating ilabas. Sabi ko, we're still waiting for some developments para maayos, no? Pero, naglagay ako ng isang pamantayan sa isang interview kung paano tayo magsasalita o lalabas o magkakaroon ng statement. Ang una, kinakailangan, alamin natin kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat hindi tayo lumalabas dahil sa kapusukan ng ating kalooban o galit tayo o bitter tayo, ganon. Hindi nanggagaling doon, kundi ang dalangin natin ay ang panggalingan ng ating ilalatag, no? Ihahain sa ating mga kababayan, kung ano ang dapat. Because we're biblical Christians. Ako, hindi ako politiko. Hindi rin ako businessman. So, hindi ako yun, hindi ako doon ang gagaling. Pero lahat tayo ay may pinanggagalingang katotohanan ng salita ng Diyos. So, yun ang una ko. Tatlong bagay ito. Ang una, ang panggalingan natin ay yung katuruan at consistency natin mula sa tinuturo ng salita ng Diyos. Okay? At ibig sabihin, halimbawa, sabi naman na nakasulatan, lumakad tayo ng may circumspect. Yes. Walk circumspectly. May pag-iingat tayo. Isipin natin ang mga bagay nito. Yung wisdom from above. Walk in wisdom. Okay? So, yun. Kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. Ikalawa, kung tayo ay magsasalita, ay kinakailangan, wala tayong inilalako na kung sinong kapalit. Okay? Magtawag ka na mag-resign lahat. O sinong ipapalit? Di ba? O mag-resign ng nasa pamunuan. Ano? So, ibig sabihin, meron tayong mga kababayan na nagsasalita sila para may tinutulak sila. So, hindi tayo matatapos sa political issue. Unless mag-restart po Ganda tayo. po yun, ano? Mag-restart tayo. Yun bang, ang ating laban, laban doon sa kasalanan. Hindi doon basically sa tao. Kasi meron tayong proseso sa mga korte para yung ginawa ng tao, yung managot sila. Accountability. So, ibig sabihin, laban tayo sa ganito. Kaya, ang tugon siguro ng pamahalaan, pag naririnig tayo, ay bigyan ng daan upang mailagay ito sa kung saan sila magiging responsable at maging accountable. Okay? Naniniwala ako sa ating hustisya. Naniniwala ako sa ating mga proseso. Matatalino naman tayo mga Pilipino Okay? Sa ilang larangan nga ng siyensya, matatalino tayo. Teknolohiya, matatalino tayo. Bakit hindi natin gawin ito? Lalo na, ang mga mamamayan at mga mananampalataya nagmamatsyag na. Gising tayo. Tutugon na lang ang pamahalaan, anumang ahensya ng gobyerno yan. Okay? Pangatlo, yung dapat na direksyon, dapat alam natin. Yung direksyon ba na ito'y pangkalahatan bilang ating bayan? Alam mo, ako'y nangangarap pa din na sana pantay-pantay o even equitable, no? Ang trato natin sa bawat rehiyon ng ating bansa. Okay? Hindi lang yung pang Maynila. Hindi lang yung pang Davao, hindi lang yung pang Cebu, hindi lang yung pang Ilocos, for example, o kaya pang Bicol, no. Kundi lahat tayo. Di ba? At gusto natin ang yaman ng ating bansa, napapakinabangan ng lahat ng Pilipino. Ang mga oportunidad ay bukas sa lahat. So, yun ang gusto natin na yung bang desire. Ang ating constitution nagsasabi ng aspirations. So, we can look forward to having such. Nalulungkot ako, Gabi at Reza, sapagkat laman din naman ako nung pagpunta sa mga ibang lugar nung araw. Mga 80s, nakita ko kung anong kalalagyan natin nung araw. Ngayon, medyo nahuhulitan na talaga tayo. Malayo na ang ating pagkakulelat sa mga ibang Asian countries. So, nakakalungkot. Samantalang napakagaling naman natin. Naniniwala nga tayo sa galing ng Pilipino. Hindi ba?
So, yun. Kaya, para sa akin, maganda na tayo'y lumabas, tayo magpahayag, tayo sumulat, tayo maglabas ng kung anong statement. Okay? Kaya nga ginagawa natin ito eh. Hindi na tayo nagtatago sa ating mga pulpito and everything, tapos maingay tayo. Minsan nga ang sinasabi ko sa mga kapastoran, maingay tayo masyado sa pulpito, hindi naman tayo marinig sa labas. Okay? So, yung bagay na ito, magkaroon tayo ng relevance. Okay? Kaya hinihimok natin ang ibang mga mananampalataya. Pero, alamin natin kung paanong pumasok sa issue at kung paanong pumasok sa public na platform. Ayun. Pag-ingatan natin yan. Minsan yung bang iniisip mo, ikaw lang ang tama porque ikay mananampalataya. Marami na akong nakita ng mga mananampalataya, mga biblical Christians, mali pala yung kanilang kaisipan. Aminin natin yan. It does not necessarily mean na porque tayo biblical Christians, tama ang ating pananaw sa governance. I think that's reality. Yes. Hindi ko sinasabi na nagpapabida tayo because we have to recognize this thing. Kumbaga, tama yung Bishop, no? Kung ano man yung exposure ng sinful nature na sinabi nyo, Yes. everyone is exposed to that, no? Under that, no? So wala pong exempted. Exempted. Ang pinakamaganda niyan, alam mo, sa ating paglapit sa Panginoon, ang unang paglapit natin sa Kanya, meron tayong kababaang loob. Yes. You cannot come before God, no, na palalo ka. No, yung pagkilala mo na Panginoon, ako po ay makasalanan. Yung admission mo na ikay makasalanan. Hindi lang yung kung ano nagawa mong kasalanan. Lumalapit tayo sa ating Panginoon na hindi lang yung Panginoon nagkasala po, nagawa. Hindi yun. Kundi ina-admit natin yung ating pinaka-nature na Panginoon, ako po'y makasalanan. Correct. Kailangan ko ng tagapagligtas. Hindi ako maaaring maghango ng aking sarili. Kailangan kita bilang tagapagligtas at maging Panginoon ng buhay ko. Yun ang kinakailangan. So, kung yan bagay ng kalat sa ating mga buong bayan, yun. Napakalinaw. Tama-tama. Buti na nakausap natin si Bishop. I think ang ganda nung na talagang yung relevance natin, Bishop, kasi yung bilang mga biblical Christians sa society natin. Kasi yun ang nakaligtaan ng marami. Maingay, pero yung pinaka-relevance natin hindi natin naging kasanayan sa maraming taon. And I think may impact talaga. Nagkaroon ng impact yan sa ating governance as we see it now. Well, maraming salamat sa pag-anyaya niyo maging guest ako. Salamat po sa kahinahunan at kaliwanagan, hopefully, para po sa ating mga kababayan mula mismo sa salita ng Panginoon. Tuloy-tuloy lang po ang ating pong Lighthouse Cafe at Good Talk. Susunod na po ang Espresso Self. Mga usaping mga paksang trending. Mga talakayang may kabuluhan. Lifestyle at kultura ang sarili natin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self. Ayan, Erica. Bilis na panahon. 38 days na lang at Pasko na. No? Pero maliban sa ating excitement sa nalalapit na Christmas holidays, meron pa tayong isang pinaghahandaang malaking kaganapan dito sa atin bilang isang church, bilang isang eklesiya. Just 100 days before yung ating tinatawag na All Lighthouse Grand Homecoming or All Go at 50. No? 50th anniversary po ng Lighthouse Bible Baptist Church. Yes, tama Gabi, no? At syempre excited tayo at talagang full blast na yung ating mga preparations, lalo na yung mga ministries kung saan tayo kabilang. And ilan nga dyan ay syempre yung ating joint choir, no, na i-feature natin yung about 500. Wow. And may kasama pa yung orchestra. May orchestra. Yan. And syempre ang isa sa mga pinaka-abang-abang ng lahat ay ang Lighthouse Theater Philippines. Dahil meron tayong hinahandang malaking pagtatanghal na pinamagatang punot dulo ang luwalhati ng Diyos sa ating eklesiya. Wow, kakaiba yan, no? Lighthouse Theater Philippines. At excited na ako mapanood ka doon. Siyempre, no, Erica, kasi ikaw talaga yung talagang pinapanood ka lagi pag may mga play. Lalo pag may solo part ka raw doon, baka mag-sample ka Bawal mamaya. mag-spoiler na. Pero para pag-usapan po at ma-excite tayo sa kanilang preparation, kasama po natin ang ilan sa mga main cast ng production na ito. And we welcome them sa Espresso Self Lighthouse Cafe. Welcome, Shairu, Jed, and kasama natin sa Zoom si Miss Olive Gragas. Ayan. Bati naman kayo. Magandang araw po.
Mga Good evening po. mga talented and Yes. creative na ano to, no? Mga Artista. kasama ko. Actually, ba't hindi niya pala ako sinama sa May condition ka para ba? lahat na tayo, no? Overqualified po ate. Overqualified, no? Sige. Siguro, i-summarize mo na muna, Jed, no? Ano ba yung pinaka-essence, pinaka-story nitong production natin na punot dulo? So good evening po sa mga nanonood po ngayon. Magandang araw po. So ako po si Jed Gamboa. Ang gaganapan ko po dito, if I may share po, is ang ating pastor po, Bishop Ruben Abante. So kung saan po itong called punot dulo, history po ng Lighthouse Bible Baptist Church. Paano po ba tayo naging lighthouse, yung pangalan, isang parola? So yung 50 years po natin, paano po tayo umabot dito? At syempre po yung grace ng Panginoon, paano po ito dumaloy sa atin. Exciting, no? Yan, so nabanggit na ni Jed, no, siya si Pastor Ruben, na parang na-interview niyo yun kanina, Gabi, Oo no? nga, eh. Sikat na siya. Ganda ng casting dito, Oo. All-star cast, Oo. yan. How about you, Shayo? Ano naman yung iyong role dito sa Ayan. Pinatulo? So ako naman dito, yung tatay ni Jed. And Ah. syempre, Mag-ama tatay pala sila ni dito. Pastor Arik, si Oo. Tatay Abante. Oh, ganda rin ang casting. Ikaw, anong role mo pala dun? Hindi ko sasabihin. Secret muna, Secret, wow! secret. Yan, Oo. pero punta naman tayo ngayon kay Miss Olive. Yan, ano naman po ang inyong role sa Punat? Yes po. Isang pribilehiyo po ang gumanap bilang isang nanay abante. So, Nay. may tatay, may nanay, at yung anak. O, complete Buong cast pamilya, talaga buong tayo pamilya. dito. Oo Gabi. nga, ayaw mo sabihin yung role mo, no? Oo, hindi ko na sabihin. Oo. Yan, pero abangan na lang nila. So, yan. So, ito na nga, no. So, ngayon, ito na parang almost 3 months na lang yung ating preparation. So, siguro parang kwento lang kung ano ba yung mga paghahanda na ginagawa nyo ngayon for this theater play. Siyempre, nag-start kami sa auditions, no? Just like yung other production namin before. Lagi talagang required. And then, siyempre, yung commitment namin, lalo ngayon, medyo po kami sa practice no? Every Saturday actually yung practice namin. Even weekdays. Even weekdays. Even weekdays. Kaya, ayun, talagang lang, medyo kailangan lang namin ng talagang matinding commitment sa practice, no? Kasi siya hindi siya katulad ng mga other theater play na ginawa namin before. Ito kasi is talagang nangyari. And very important siya sa amin, kasi ito yung pinagmulan ng Lighthouse. Oo, actually, hindi naman kayo mga full-time, although mukha kayo talaga mga actors sa stage, no? Pero hindi kayo full-time, mayroon kayong mga sariling day jobs, no? Even ikaw, Erica, no? Nagugulat nga ako, may Talaga oras ka na pa isasama ako. Oo, may oras ka pa mag-practice no? Yeah. Pero punta tayo kay Ma'am Olive, no? So, ito, more than the story itself, syempre kayo yung unang nakabasa ng script, kayo yung unang nakabasa ng mga, yung nag-review na rin ng history and all that. Meron ka bang parang realization or talagang pumukaw sa damdamin mo nung binabasa mo to? Especially since matagal ka naman na member din ng ating Lighthouse sa Pasig, no? And may sarili ka din rin pamilya, no? Kumbaga, medyo, andiyan ka na na medyo mas may appreciation ka na nung pinagdaanan at pwede pang pagdaanan nung next generation na. Ma'am Olive? Yes, sa akin po, yung realization po habang binabasa, habang pinag-aaralan po natin yung ating script, at ibinigay po sa atin yung pagganap bilang Nanay Abante. Iba po ito sa dati po nating mga theater plays, like yung Ilaya po natin and Karami and Sirani na naging parte po rin tayo. Kasi ito totoong tao, totoong pangyayari na kung saan talagang pag-aaralan mo yung character na ibinigay sa inyo. Me as Nanay Abante, hindi ko po siya nakilala personally. So, pinag-aralan ko po si Nanay through interviews sa mga tao na close po sa kanya. Like Nanay Imelda, talaga nag-ano kasi hindi ko po, through pictures ko lang po talaga nakita si Nanay Abante. Pero habang nagtatanong po ako, like kay Ma'am Reza, as apo, bilang apo, nakita ko na si Nanay Abante is a disciplinarian po pala. Parang hindi po kami nagkakaiba. Parang nakikita ko rin po yung sarili ko kay Nanay Abante. At saka dun po, nakita ko po yung kwento how ang parte po ni Nanay Abante sa pagtawid po, kung ano po ang eklesiya po natin ngayon, how yung struggles ay nag-break or
made them to be more faithful pa po sa gawain ng Lighthouse Ecclesia. Lighthouse Bible Baptist Church po. So makikita rin natin na even yung pag-casting pa lang, Gabi, no, nakakatawa na parang somehow nakaka-relate na rin sila dun sa character nila. And nabanggit ni Gabi na si Miss Olive ay sa, sa ating Lighthouse Pasig. So, kamusta naman yun na hindi lang to, kumbaga, before, kasi I think from experience din, mostly parang taga Lighthouse main lang yung mga casting. Pero ngayon talagang we go to different churches natin, no? Like sa Caeta, sa Taguig. So, paano yung naging experience nyo na maka-work or makasama sa ministry yung ating mga ibang members sa iba nating works? Diba? Yeah. Ako? Any Sige. Yeah, totoo yun, no? Ito ring production actually. Ito yung first time na hindi lang sa Lighthouse Tatalon yung cast and production, no? Ito yung mas malawak na maraming nakabahagi, no? Sa ating sa Lighthouse Works. And syempre, since hindi naman tayo pare-pares ng lugar, no? We make sure na yung practices talagang ginagawa namin sa different church buildings. So, para at least alternate, balance, yan. Talaga, tsaka nakaka-join lahat. At display yung yung pinaka-essence, yung pinaka-message din ng punot dulo, no? Kasi even sa practices niyo, yung pagtutulungan, pagbibigayan, you have to go to Cainta, kahit dito ka nakatira sa Quezon City, you have to go to Pasig, no? So, maraming salamat sa inyo. Ikaw naman, Erica, no? So, ang role mo ba parang foreigner ka during those days? Sige, hindi ko na. Coral lang naman. Yan, member lang naman. Hindi, sabi nila may solo part kayo. Hindi, ikaw kasi, ang background mo, laki ka sa church, di ba? Pinanganak ka dito. Made na yung church di ba? Parang for us na younger generation, dumating tayo dito, dyan yung mga buildings natin, talagang established na. Hindi natin naranasan yung start, in early days nila, ang paghihirap nila ng mga charter members natin. Meron ka bang ganung realization? Parang nung ni-review nyo na yung history, mas lalo mong na-appreciate yung biyaya ng Panginoon. So legit palang kasama ko sa katanungan. Pero I think siguro, ayun, parang same with them nung una pa lang na nabasa namin and even yung parang ginagawa na namin yung mga scenes, no? Parang mas nakakatuwa and at the same time nakaka-touch dahil nakita natin kung paano nga sila nagsimula, kumbaga yung mga humble beginnings and even yung mga birth pains. Dahil syempre kahit naman bilang Ecclesia, meron din tayong mga challenges, may mga hurdles na kailangan tayong pagdaanan. Pero nakita din natin yung mayamang biyaya ng Panginoon na I think yun din yung gusto natin na mapasa natin or makita ng mga susunod na generation how we truly value yung ating Ecclesia dahil lahat naman ito ay parang sa luwalhati ng Panginoon. So hindi naman ito parang pagpa-display lang ng ito yung mga talents natin, ito yung mga parang na-overcome natin bilang Ecclesia. Pero it's still for the glory of God. Yan ang punot dulo. Yeah. Punot dulo. I'm talking... Going back. I'm talking to, for people right now, no? Pero ang laki nung production na to. Siguro talk about Jed, yung director ninyo, yung pinaka-manager niyo, lahat ng mga tumutulong sa pagmamaneho. And So, props. sobrang daming involved nga po dito. So, kayo na po napag-usapan na nakakapag-practice po kami, hindi lang po dito sa main. And if I may take the opportunity po to thank po yung yung church po, Ecclesia na napupuntahan po namin kasi very welcoming po. Nag-aayos po talaga sila ng mga church building nila kahit may mga inaayos pa po sa churches nila, nagsaserve pa po ng breakfast and everything. Gigising po silang maaga para po makapag-prepare po kami doon. So, makapag-practice, makapag-rehearse. So, we would like to thank po yung pastors, yung mga staff na nag-aayos po ng mga lugar. And yun, salamat na rin po kasi hindi lang po yung, pati po mismo yung production. So, hindi po ito magagawa ng namin kung casts lang kami. So, nandito po yung production, yung nag-ayos po ng costume, yung nag-ayos po ng mga makeup po namin, nung shoot namin, nung photo shoot, yung mga nag-i-edit po, yung behind the scenes. Yan. Tsaka yung mga composers po, script writers yan, kasi hindi po talaga itong bubuo. Sila po yung nag-umpisa. All original. Yes, po. from the music. Hindi ko lang po sure kung parang 1 year po ba ito in the making bago po kami nakapag-practice mismo. Bago po nag-audition, nandiyan po si Direk Gina, si Direk Andrew, napaka-tsaga po sa amin. Kung hindi man po kami makuhang parts, makuhang lines, emotion, yan, patuloy po kaming tinuturuan, pinupush. And syempre, hindi lang po ito parang basta mapakita nga lang po yung talent namin. Pero may ingat po ang pangalan ng Panginoon, may ipakita po yung history ng Lighthouse. Hindi po magbida ng pangalan, magbida po ng isang pamilya, kundi po kung paano po talaga makita yung grace ng Panginoon, kung paano po tayo lumago, paano po tayo, hindi lang po tayo kasi basta lang
personality base po dito. So talaga pong makikita ang iba't ibang buhay ng members ng Lighthouse po dito. Iba't ibang buhay din po ng Kristiyano. So talagang makaka-relate po sila, hindi lang po ang mga Lighthouse members. Yan. So siguro opportunity na to, Gabi, para invite, no? Yes. Paano ba sila makakanood? Yan, dito sa ating punot dulo. Siguro si Miss Olive muna. We are inviting po everyone to witness po ang isang natatanging pagtatanghal ng Lighthouse Theater Philippines, Punot Dulo, ang luwalhati ng Diyos sa kanyang Ecclesia, directed by Andrew Reyes po, sa February 28, 2025, sa World Trade Center po. 2026, no? 2026, sorry po. Okay lang, para dalawang beses ako manonood, no? So, you've invited them. Shairu, paano exactly makakapanood yung mga gusto manood, no? Anong kailangan nilang gawin? Yan, so yung mga, meron po tayong mga e-poster ata na naka-post dyan, no? So, yun po yung tinatawag nating Ipon Project / registration form. So, register lang po kayo dyan. And of course, meron lang siyang payment, syempre. And yan, is actually, nakapaloob kasi dyan yung theater dun sa tinatawag nating Olgo or Homecoming. All Lighthouse Grand Homecoming, yung 50th ng Lighthouse. So isa yan sa i-feature natin doon. And actually marami pa. So isa lang yan sa mga abangan nyo. Tsaka ito ay mangyayari sa World Trade Center lang naman, no? So punuin natin kaya ba 10,000 doon na viewers? Pwede naman natin pagsiksikan, Gabi, no? Kasi mukhang aabangan talaga nila in the theater play na to. And siguro for other inquiries, meron ba silang pwedeng pagmessagean or puntahang site? No? Pwede nyo pupuntahan yung page po no, All Lighthouse Grand Homecoming, Olgo po. I'm not sure po kung mapapakita din po natin. So, nasa Facebook lang naman po yon. So, nandun na rin po yung ibang details. May kita nyo rin po yung ibang teaser. So, hindi lang po about sa theater yung mapapakita po doon. Maging kung ano pa po yung magiging ibang ganap dito po sa All Lighthouse Grand Homecoming na 50th anniversary po ng Lighthouse. Yes. How long have you been preparing, no? Baka kasi sa ating mga stage actors, no, hindi nila mag-gets mga audience natin kung gaano kahirap. No? Ilang buwan na kayo prepare what's next ditong final stretch natin ng December, January, no, sa inyong mga preparations. Ma'am Olive? Nalimutan ko na, hindi na ako nakapag-count. Kailan po ba tayo nagsimula? Actually, almost half na ng year. Almost half na po ng year. Opo. Pero actually, even before that, Gabi, dahil nandun yung mga parang pre-prod, no? Like yung script writing, yung paggawa ng music, paggawa ng mga -1. So, lahat yan ay all original. So, even before that, talaga nagsisimula na yan. And yun nga, namagad din ni Shiro yung mga audition. So, nagkaroon tayo talaga ng audition and even yung mga paggawa nga ng mga props, production, audio recording. So, talagang buong buhay. pinaghandaan. Speaking of that, so magpapasko pa ba kayo ngayon? O magpapractice na kayo? Actually po, parang yung mga holidays namin nakaset na po for practices. Sabi talaga na parang pati holidays ay ina-allow na namin for the practice. I'm personally so excited dito. Punot dulo. No? Erika, anong abangan namin sa solo part mo na hindi mo pa nire-reveal yan? Sample. Actually, Gabi, ang nakakatuwa dahil supposedly pag-uusapan lang natin yung Lighthouse Theater Philippines, no? Pero nakita natin dito yung pagkilos talaga ng buong Ecclesia na yun nga, hindi lang siya yung cast, yung prod, kundi pati yung mga bawat tumutulong, no, na parte din ng ating Lighthouse Bible Baptist Church. Yes, kumbaga sa preparation pa lang, talaga. working together na, no, as an ecclesia. So, maraming salamat po. Punot dulo, abangan niyo po yan sa ating All Lighthouse Grand Homecoming at 50 ngayong Feb 28, 2026. Ito po ang ating special presentation sa ating mga features. At syempre, sa mga stage actors, importante ang kutis, no? So, pag-usapan naman natin usapang skin disease prevention sa ating pong health talk. So, po yung Alice.
Welcome to Health Talks. Tuwing ikalawang linggo ng Nobyembre ay inoobserba nga ang National Skin Disease Detection and Prevention Week sa ating bansa. This is in accordance with Proclamation number 110 and which aims to educate the public on the importance of self-examination, adequate skincare, and early consultation with dermatologists para nga sa proper management of skin diseases. Yes, at mahalaga yan, Harvey, no? Dahil ang ating skin ang largest organ system sa ating katawan. Ang maraming mga sakit sa balat na madaling makahawa sa iba, gaya na lang ng mga fungal and bacterial infections. And of course, to talk more about this is a resident expert. Welcome back to Health Talks, Dr. Jervy Riliera. Welcome, Doc. Hello po. It's nice to be back again. Yes. Ayan, sige Doc. So, pinag-usapan na natin skin disease kanina. No? Ano nga ba yung mga common Filipino na skin diseases, lalo na sa mga bata? Madami siya actually in a sense na. Pero in my practice, ever since clerkship and internship, usually I had the chance din na magkaroon ng to see ang iba't ibang skin disease, both adult and in children especially. But just to name a few na usually mga nakikita ko is usually nakakakita ko ng mga impetigo o yung nagmamamaso, HFMD, hand, foot, and mouth disease. Meron ding may mga nakikita din akong may eczema, and mga madalas is yung may mga an-an tsaka mga buni. Yan. So, syempre summary na lang po ito, no? But, may commonality po ba yung symptoms nila, Doc? Paano ma-differentiate, especially ng mga parents na, skin disease na ba to? Yes. O is it something na pwede lang na pahupain muna? O kailangan na ba ipakita na agad sa doktor? Yeah. Usually, let's go back dun sa una kong nasabi, yung impetigo is, Tagalog siya is mamaso. Pag makikita mo siya in paano siya mag-present, ang tawag namin doon is in a papillovesicular lesion. At first, manifest siya as parang pimple lang muna siya. Tapos, magkakaroon siya ng parang mamamaga, magre-redness. Tapos eventually, magkakaroon ng characteristic ng impetigo na the so-called honey-colored crust. Yung, as in, pag nakita mo siya na pag yung nagka-crusting siya, mukha talaga para siyang honey na natuyo sa usually dito sa may mouth area ng mga bata. Sa hand and foot mouth disease naman, actually ito yung pinakalaganap ngayon eh. Yeah. Actually last 2 days ago, nakapagpa-uwi kami ng I think 2-3 na may HFMD. Usually naman sa FHMD, mapapansin mo dito is meron siyang ulcer sa buccal, sa hands, tsaka sa feet ng bata. Usually, yun yung pathognomonic doon na masasabi mo agad na HFMD to. Sa eczema naman, usually makikita natin yan as dry, scaly, tapos medyo makate, tapos medyo namumula-mula na patsi-patsi ng skin. Usually sa bata, makikita yan sa cheeks area ng mga bata, ng mga baby. Sobrang red niya na pag yung pinisil mo, usually nai-irritate yung mga babies. Oh. Pero paano nga ba nakakahawa itong mga ganito na usually ba to skin contact lang siya, direct skin contact, or meron pa bang ibang way ng transmission ng ganitong mga disease lalo sa mga bata? Usually, number 1 talaga is direct skin contact talaga. Kasi usually alam naman natin mga Pilipino, usually mga magkakapatid. Minsan kasi isang towel lang yung ginagamit. So kunyari merong an-an tong isa, minsan pag yung ginamit na towel doon sa isa, pwede siyang mapasa sa iba. And usually naman yung going back sa hand and foot mouth disease, usually hindi kasi na-detect agad ng parents yan na may HFMD yung isang anak nila. Tapos mamalay na lang sila, yung other siblings niya magkakaroon na din. So, nagkakaroon na rin ng hawaan siya. So, it's direct contact talaga siya.
Direct contact. So, Doc, paano naman po yung treatment and management nito? Meron po ba tayong mga specific na gamot, topical, or anything na kailangan ibigay sa ating mga anak? And of course, no, can this be self-administered or kailangan talaga na May reseta. may reseta po mula po sa inyong mga healthcare professionals? Siguro, from my standpoint of view, mas maganda pa rin na pa-check up pa din natin yung mga babies kasi or mga bata. Kasi minsan kasi yung pag home remedy lang, hindi natin alam na hindi pala hiyang sila dun sa mga binibigay na yun. Kunyari sa mamaso, usually binibigay namin dyan mga mupirocin ointment, which is a bacterial ointment. Pero minsan kasi pag yung mga mamaso na yun is na-culture siya tapos nagiging ano siya, yung tinatawag namin na MRSA, yung methicillin resistant na Staphylococcus aureus, kailangan na siya ng oral antibiotics. Pero usually naman mga impetigo, usually no red flags naman siya to indicate ER consult. Ang siguro mas magiging ano na tayo is hand and foot mouth disease kasi usually supportive treatment naman siya. Minsan nagpe-present kasi siya ng fever tsaka yung mga ano kasi yung mga ulcers sa kamay tsaka sa bibig, sobrang sakit talaga kasi niya. So pag ganon, pag nag-fever or may pain, pwedeng binibigyan ng paracetamol, and to address din yung pangangati ng mga ulcers na yun, nagbibigay kami ng hydrocortisone cream. Pero kailangan siya ng reseta. So kailangan pa rin siya talagang kailangan pa rin namin siya makita. Tapos siguro ang mawa-watch out natin sa hand and foot mouth disease is usually yung yung bata is nakikita natin na sobrang irritated na niya, na hindi na siya makatulog, hindi na makakain, and a sign of very high fever, usually nagpo-40 kasi yan pag sa FHME. Pero usually ang concern kasi namin is yung appetite talaga ng bata. So pag bumababa yung appetite kasi ng bata, usually that governs then yung possible na possible recuperation niya. So kung mababa na yung recuperation rate ng bata, tapos meron pa siyang pre-existing na condition, may hirapan na mag-compensate yung katawan niya para makapag-bounce back yung bata. Ako, I'm curious lang, Antoinette. Of course, Doc, paano ba ma-differentiate na medyo malala na to, medyo red flag na talaga siya, kailangan ng EER? Ano ba yung mga natin dito, telltale signs? Ayun, pag usually, ayun going back sa FHMD, mga high fever, usually at 40 degrees. 40. Tapos mga sobrang irritated na yung kahit na magbigay ka ng paracetamol, hindi siya agitated siya, at saka irritated, nakaka-affect sa sleep, nakaka-affect sa appetite ng bata. Doc, actually, marami rin nung nagsasabi na pag parang sakit lang yan ng may yaman or may iba na pero common naman po ito, lahat po pwedeng mahawa sa sa mga skin diseases. So, ano po ba yung tama or tamang prevention para maiwasan natin ang pagkahawa at lahat ay dapat makaalam ng mga prevention tips na ito against skin diseases, Doc? Siguro number one is hindi pa rin natin talaga matatanggal yung prevention is better than cure. Kasi knowing na skin disease kasi to and direct contact yung contact yung transmission is proper hygiene pa rin talaga. Yeah. And pwede din tayong yung mga bata na merong mga sensitive skin, we can opt to choose bigyan sila ng mga hypoallergenic na products, and that goes well yung mga bata na merong eczema. Kailangan kasi pag may eczema, kailangan kasi moist lagi yung balat nila. Kasi sobrang bilis kasing mag-dry ng skin ng may mga individual children na merong eczema. Also, dapat i-consider din natin yung cleanliness ng kapaligiran natin. Usually, concerning sa hand and foot mouth disease, nakukuha kasi yan sa environment talaga. Usually, pag mga baby, mahawak sila hindi naman natin sila mapipigilan hawak sila ng kung ano, tapos isusubo nila sa
sa bibig nila. And siguro, when it terms sa mga fungal infections, is we should avoid na magkaroon ng sharing ng personal items yung mga bata. That goes well din naman sa adults. Ayan. Of course, very practical tips, pero syempre, ito yung mga ways para makaiwas tayo sa mga ganito. Lalong-lalo na para maalagaan natin yung mga mas nakababata na, yung mga kids, mga babies. And muli, Doc, maraming salamat for this information. And of course, I'm sure maraming natutunan na ating mga manonood. Huwag po kayong aalis, pakinggan po natin si Bishop Ruben in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayon na bigyan daan sa ating mga kaisipan, sa ating mga pinag-uusapan at sa buhay natin. Ano po? At sa bagay na ito, sa sandaling ito, siguro sa ating bayan, ang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Tayo po mga Pilipino, lalo sa mga araw na ito, sa mga oras na ito, ay dumadalangin sa Panginoon na mag-intervene po ang ating Diyos sa kalalagyan ng ating bayan. Ano po? Subalit naniniwala po tayo na kinakailangan tayo mismo ng mga mananampalataya at bilang mga Pilipino ay magkaroon ng pagkilala sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos at tayo tumugon muna po rito bago tumugon ang ating Panginoon. Sapagkat ang kilos po ng ating Diyos ay sa kaparaanan muna ng Kanyang salita. Kinakailangan ay maging totoo sa ating buhay muna ang Kanyang salita upang makita natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Doon po sa Proverbs 29, siguro po sa mga oras na ito ay nanonood kayo, nakikinig kayo, at kayo'y hindi Baptist na katulad ko. Subalit, tanggapin po natin, ito ay isang napakagandang pamantayan mula sa Proverbs chapter 29. And I would na kahit po ang iba ang relihiyon ninyo, basahin niyo ang talatang ito o mga talatang ito at ang chapter na ito mula sa Proverbs 29. Una po, nag-select ako ng mga talata dito na maaari kong maibahagi po sa inyo. Verse 1, He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Ibig sabihin po pala tayo, kapag meron tayong reproof, okay? Yun pong pagkukorek sa atin. Abay, kinakailangan makinig po tayo. Sapagkat kung hindi and we would harden our necks, wala pong remedy na darating sa atin. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Palagi po natin sinasabi ito. Kapag ang upright po, ang mas napapakinggan, ang mas naghahari imbes na ang mga masasama, ay meron pong kagalakan sa ating lipunan. The king by judgment establishes the land, but he that receiveth gifts overthrows it. Yung tumatanggap po ng gifts, ang ibig sabihin ay tumatanggap ng bribe. Ano po? Ng suhol. Sana po ay hindi maging kalakaran ang bagay na ito sa ating governance, anuman ang antas o level. Ano po? Ng mga nasa posisyon. The righteous, verse 7, considereth the cause of the poor, but the wicked regardeth not to know it. Ibig sabihin, ang dapat po sana talagang pamantayan at simulain ng ating governance ay towards sa mga naghihirap. Palagi po yan ganyan. Government is primarily a government para sa mga mahihirap, sapagkat sila po ang medyo nangangailangan talaga ng pag-abot ng kabutihan. Verse 12, If a ruler hearken to lies, all his servants are wicked. Kapag po ang nasa pamunuan ay mas nakikinig sa kasinungalingan, lahat po ng nasa paligid ay magiging masama. Kaya hindi po dapat mangyari yun. Kailangan ang mga nasa government po natin ay may kaparaanan upang i-validate ang lahat ng kanilang mga naririnig. Verse 14, The king that faithfully judgeth the poor, his throne shall be established forever. Kaya yun po ang binanggit natin kanina. Ang namumuno o ang ruler na palaging mayroong pag-abot sa mga mahihirap. Verse 20, Seest thou a man that is hasty in words? There is more hope of a fool than of him. Kinakailangan po hindi tayo mabilis. Ano po? Sa ating pananalita.
Ibig sabihin po, mas magandang nakikinig po tayo, tinitingnan ang bigat o ang sense ng mga naririnig po natin at i-validate natin ang mga impormasyon. Verse 24, whoso is partner with a thief hateth his own soul. He heareth cursing and betrayeth it not. Ibig sabihin po, ang nakikipag-partner, no? Nakikipag-alyansa sa magnanakaw ay hindi po talaga magbibigay ng kabutihan. And finally, verse 27, an unjust man is an abomination to the just, and he that is upright in the way is abomination to the wicked. Napakaganda po ng mga pamantayan na ito. Suriin po natin ang ating kalalagyan, ang ating mga sarili, at ibagay natin ang ating mga sarili sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yan ang dapat nating simulain. At muli ay dumako na tayo sa puntong sinasabi natin, nako, magpapaalam na naman tayo na po. Subalit, maraming salamat sa inyong pagtangkilik, sa pakikibahagi po ninyo, sa mga pinag-usapan natin na napaka-relevant sa ating panahon ngayon. Yes, at syempre po, pinapasalamatan po natin ang ating mga guests. Of course, si Bishop Ruben Abante, si Shire De Guia, Jed Gamboa, Miss Olive Gragas, and of course, Dr. Jervy Riliera. You can rewatch and share our episodes from our Facebook page and YouTube channels. Just look for Lighthouse BBC. Lighthouse BBC, Great Commission TV, or GCTV Asia. Sa YouTube naman, look for GCTV PH. And make sure to like and subscribe. At para naman sa mga on-the-go, mayroon din po tayong podcast sa Spotify. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse Cafe and you can listen to our episodes anywhere you are. Oh, and it's my turn. Shoutout din po sa ating faithful na tech and food team. Hindi po magiging posible ang ating weekly live broadcast kung wala po sila. Sir Edwin Ballesteros, Jed Gamboa, Erin Joy Abante, ELC, Jeff QT Alvarado, Leo Alpas, Japs Dominguez, Chris Portes, Emily Ballesteros, Daisy Cu, Malu Inorino, and Mr. Jabez Gamboa. At syempre sa ating mga mini-hosts, Micah and Ethan. At of course, nagpapasalamat din po kami sa aming mga ministry partners sa Four Gospels Catering Services, Hub 105 at ang Haircutters Republic na located po sa Q Plaza Mall, Cainta, Rizal. Okay, so join us again next week, Monday night, same time, 8:30, for another live broadcast ng ating Lighthouse Cafe, Where good talks happen.